Eto na nga ba ang sinasabi ko, hindi na po nakapagpigil itong si Coco Pimentel at nagsalita na nga po patungkol sa pande-delay ng ating Senate President na si Quezon, na si Chis Escudero, patungkol nga po dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Well, ano pa nga ba nga asahan natin? Mukhang meron atang namamagitang cash sunduan. Or baka naman gusto pang manatili bilang Senate President, 'di ba? From transition ng 19th to 20th Congress, or baka naman miyembro ng masamang gawain. Hindi lang natin sure. Pero sa akin mga minamahal, may bahid na din kasi itong si Quezon Nakikita ninyo yan, no? She's reaching out to Duterte's block. Ano ibig sabihin nun mga minamahal? Nakipag-usap itong si Quezon, dito nga po kay Bato de la Rosa, patungkol nga po dito sa pagiging Senate President. Alam nyo naman na matunog ang pangalan ngayon ni Tito Soto. Biruin nyo yung SP mga minamahal, pangatlo po sa may pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. Talaga nga namang kahit sino, abay gugustuhin yan. Diba? So, ito din, naghangad din ng nangangarap din itong si Marcobeta, itong si Marcoleta. So ngayon, ang ginagawa ni Quezon, dyan ako sa inyo papanig para iboto ninyo ako. Tapos nakikipaglaro din dito sa mga tawag dito, pro-admin na senador. So, may history na itong si Quezon ng pagiging balimbing. So ngayon, hindi na naiwasan mga minamahal na nagsalita. Ito nga pong si Coco Pimentel patungkol nga po dito sa pagbabago, pandidelay na ginagawa ni Quezon sa impeachment. Kaya alam naman ninyo, June 2, dapat ngayon yun 'di ba? Alas 4. Ngayon dapat yun. Babasahan ng sakdal, 'di ba, ng mga prosecutor. Ano yung nangyari? Wala. Walang basa kasi minove from June 2 to June 11. And then June 11, holiday. Di posibleng ma-move din yan. At yung pinakamalala dito, alas 4. Ibig sabihin, isang oras lang pala magaganap. Yang pagbabasa ng sakdal na yan, isang oras na naman pala, Chis. Ba't mo pinaabot pa ng 3 taon? Ano bang laro ang gusto mong laruin? Tanong lamang po, ha? So ngayon, I think taong bayan na din ata yung nagsasalita. Sobrang galit na dito kay Quezon. Diba? Biruin nyo, merong tayo dito, tinatawag na 88%, if I am not mistaken. Pakita ko nga sa inyo mga minamahal. Kung gaano kadami ang mga tao. Ayan 88%. Taong bayan na yung nagsalita. Diba? 88% Pinoy nais panagutin si VP Sara sa impeachment. Diba? Taong bayan na yung nagsalita dito. Hindi pa din ba malinaw kay Quezon, kay Chis Escudero, na gusto nang panagutin ng taong bayan si VP Sara Duterte sa kanya nga pong pagnanakaw sa kaban ng bayan, kung totoo man. Anyway, basahin natin tong sinabi ni Coco Pimentel. Sabi dito mga minamahal, Coco slams Chis for changing VP impeachment calendar. So, the unilateral move of the Senate President Francis Chis Escudero to change the calendar of Vice President Sara Duterte's impeachment trial violates the Senate's own rules. May na-violate itong si SP natin, si Senate President Chis Escudero. Kasi mga minamahal, ayon naman talaga sa impeachment rules ng Senado, legislative na agenda, dapat bigyan ng daan agad ito. Lalo pat legislative work yan, yung impeachment trial. So, dapat mag-proceed agad yan. Pangalawang na-violate, yung pagpapaliban. Kasi bawal yun mga minamahal. 'Di ba? So, ang pagpapaliban sa pagbasa ng mga artikulo ng impeachment ay nang walang dahilan, lalo na't full-blown trial ang mangyayari. So, bawal yun. Pinagbabawal yun. So, unang nalabag na dyan ni Chis is yung Senate rules, 'di ba? So, ngayon, sabi pa dito ni Coco, Escudero had reset the House Representative Prosecution Panel reading the article of impeachment from June 2 to June 11, ostensibly to prioritize the passage of pending priority pieces of legislation before the June 13 signed by adjournment. So, this did not sit well with Pimentel, who said the Senate impeachment rules state
that the legislative agenda should give way to the impeachment trial. So, Pimentel was referring to a portion of Senate impeachment which reads at 2 o'clock in the afternoon or at such hour as the Senate may order of the day appointed for the trial of impeachment. So, the legislative business of the Senate, if there be any, shall be suspended, and the Secretary of the Senate shall give notice to the House of Representatives that the Senate is ready to proceed upon the impeachment trial in the Senate chamber. Kaya nga lang, mga minamahal, itong si Quezon, parang mayroong pinagtatakpan, I think. I don't know kung mayroong pinagtatakpan, mayroong pinoprotektahan, or mayroong bayaran. Hindi lang natin alam, di ba? We do not know kung ano yung laro na nilalaro dyan ni Chis Escudero. Pero as far as, diba, concern yung taong bayan dito, yung mga taxpayer, kabugnutan, kainutilan na yan. 3 buwan kaming nag-antay from February 5. Diba? Natapos na yung midterm 2025 election. Tapos itong si Quezon, yung pag-uugali, delaying pa din. Or baka gustong manatili sa pwesto. Pwedeng ganun. Alam mo, Chis, nakakahiya ka. May mga times na okay ka naman, pero mostly, na-enjoy something ka. Promise, mga minamahal, may something ka sa pag-iisip, sa totoo lang. So, sabi dito, for Pimentel Escuderos invoking the need pass priority legislation, a reason to reset impeachment trial, violates the spirit of the rules. Kasi ang sabi nga ni Chis Escudero, dapat pagtuunan muna natin ng mga pansin ang batas na dapat maipasa, yung mga mahalagang batas. Eh, bakit ka nag-set ng June 2 kung hindi mo lang din naman pala kayang sagutin, kayang panindigan yung petsa na yan? Tagal naming inantay tapos i-delay mo lang. 'Di ba? Bakit? Yung pera ng taong bayan, hindi ba yun mahalaga? Kasi kung walang korupsyon, mga minamahal, di sana makita nyo, improve na yung bansang Pilipinas. Di ba dapat unang nililinis dyan, yung mga corrupt na public official, unang nililinis dyan, dapat ikaw din mismo, Charis. Di ba? Ang dami mo pang palusot. Ano yun? Niloloko mo na naman ng taong bayan, Chis? Dapat sa, hindi to, dahil itong si Chis Escudero, 2028, hindi na to manalo, Kung tatakbo man diyang senador ng bansang Pilipinas ulit. Wala, mga minamahal. Wala talaga tayong mapapala dito. 'Di ba? Yung agenda hindi nabigyan ng ng justice. 'Di ba? Yung pera ng taong bayan hindi nabigyan ng justice dahil sa katarantaduhan na ginagawa ngayon ni Chis Escudero. Kaya tama lang na supalpalin ka ng ibang mga senador, supalpalin ka ng ibang mga tao, supalpalin ka ng House of Representatives, ng mga taong kumukall out sa impeachment ni BP Sara Duterte dahil deserve mo naman talaga. Sa totoo lang, deserve naman talaga ni Chis Escudero. Biruin mo sa pandi-delay. May times na okay. Dati nga, pinagbigyan na namin yan yung fourth with mo na yan Pinagbigyan na namin yan. Fourth with. Okay, pinagbigyan na natin yan. Kasi kesyo, ang sabi ni Chis Escudero, we must follow the rules. Diba? The rule of law, the due process. Okay, may fourth with pa siyang nalalaman. Samantalang sinupalpal din siya noon ni Coco Pimentel. Dapat shall proceed na yan, yung, diba? So, ngayon, gano'n na naman ang trabaho ni Chis Escudero. Ano ba yan? Kaya yung taong bayan, hindi natin masisisi kung galit dito kay Quezon. Kahit nga din ako, napipiko na din Siguro may may agenda yan si Quezon ng hindi lang natin nalalaman. 'Di ba? Or baka naman silent supporters yan ng mga Duterte. Kaya tingnan niyo yung atake, yung kilos niya. 'Di ba? Parang may something na kailangan nating malaman or something na kailangang ma-reveal. Ano ba talaga yung totoong dahilan? Kasi nakakabahala to kung ganito. Sa totoo lang, mga minamahal, na yung ginagawa ni Quezon, nakakabahala to. Oo. Yung pagde-delay niya, ibig sabihin, may meaning yan. Hindi yan basta-basta, may meaning yan. Meron niyang ibig sabihin yung pagde-delay niya na yan. So, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi ninyo? Well, sa akin, deserve na masupalpal itong si Quezon ng kahit man na sino. Diba? Senador man yan or whatever, deserve niya na malampaso. Kasi mahilig mahilig man delay. Diba? Which is hindi niya naman duty yun. Diba? Ang duty niya paglingkuran ng taong bayan, sundin ang constitutional mandate ng Senate.
Diba? Alright, comment lang kayo mga minamahal, likes and share, and also don't forget to click the subscribe and also hit mga minamahal notification bell for more update. Yun lamang po at ingat mga kababayan.